Purihin ng Diyos sa umagang ito at sa Kanya lamang ang papuri, kalawalatian at karangalan ngayong umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating serye na The Sermon on the Mount o ang Sermon sa Bundok. At tayo po ay nasa Kabanata 5, mga talata 31 hanggang um, 42. 31 to 42. Gusto ko sanang tapusin na yung 43 hanggang 48 pero iwan muna natin yun. Tatalakayin natin yan sa susunod. So, itong ating paksa ngayon, ito yung part 3 o ikatlong bahagi ng But I Say to You. So, this is But I Say to You part 3. Ito yung pangatlong bahagi ng But I Say to You o sinasabi ko sa inyo. Hindi ko malaman kung babasahin ko pa yung text dahil mahaba. Siguro, iwanan natin ganun, no? Dahil babasahin naman natin yan as we go along sa ating talakayin ngayong umaga. Pero tayo po muna ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, we are so thankful for your grace, sa iyong kagandahang loob, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po ng marami. At sa aming pagtalakay ngayong umaga, turuan mo po kami at ikaw ang maluwalhati sa aming kalagimnaan. Would you help us to live the kingdom life, Lord? Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Doon sa verse 31, sinabi ng Panginoon, sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, but I say to you, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya at sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Natalakay na natin minsan itong tungkol sa turo ng Panginoon sa diborsyo nung nagkaroon tayo ng series doon sa Gospel of Mark. Pero dahil tayo ngayon ay nasa But I Say to You, ang ating talakayin ay ngunit sinasabi ko sa inyo, gusto kong linawin uli kung anong ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya doon sa verse 32, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya at sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Ito yung gusto kong bigyan ng konting pasada uli. Baga matatalakay na natin ito at kung gusto niyo mapabalik-aralan yon, mayroon naman tayong video para doon. Ang tanong, paano tinutulak ng asawang lalaki o ng asawang babae ang kanyang asawa kapag hiniwalay niya ito? At sa paanong paraan nagkakasala ng pangangalo niya ang isang lalaking pumapatol sa babaeng hiniwalayan ng kanyang asawa and vice versa, ano? Nung tinalakay natin ang Gospel of Mark o yung diborsyo doon sa Gospel of Mark, no? Binanggit natin ang ilang mga batayan para sa diborsyo. Ngayon, dito sa Matthew chapter 5, verses 31-32, ang tanging batayan ay binigay ng Panginoon para sa lehitimong diborsyo. Sa mata ng Diyos ay walang iba kundi ang immoralidad lamang. Yung unchastity doon, ang sabi doon sa NRSB, no? Sexual immorality. Ngayon, kung hindi immoralidad ang batayan ng paghihiwalay ng mag-asawa, itinutulak ng lalaki ang kanyang asawang babae sa pangangalo niya. Yun ang sabi ng Panginoon. Ganun din naman, magkapares sila, no? Vice versa. Makikita niya sa Mark chapter 10 verses 11-12 na parehong binanggit yun. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya at ganun din naman ng babae kapag hiniwalayan niya ang kanyang asawa. Tandaan natin na para kay Jesus, ang lehitimong batayan lamang o ang lehitimong diborsyo ay dahil lamang sa immoralidad ng asawa, ng partner, ng kanyang husband or wife. Kapag ganun ang kaso,
yung certificate of divorce ay ino-honor ni Lord, ino-honor ni God. At dapat merong certificate of divorce nung panahon na yun. Dahil kung wala siyang certificate of divorce, yung babae, lalo na yung babae, kung wala siyang certificate of divorce, nangangahulugan yun na tali pa rin siya sa kanyang asawa, at kapag siya ay sumama sa ibang lalaki, yun ay pangangalo niya, at ganun din naman yung lalaking pumatol sa kanya ay nangangalo niya, at maaari silang patayin ng komunidad ng mga Hudyo. Pero kung ang babae ay mayroong certificate of divorce, ibig sabihin nun siya ay hiwalay na sa kanyang asawa at putol na yung kanyang pagkatali sa kanyang asawa. At kung siya ay mag-asawa muli, siya ay hindi nangangalod niya. Sapagkat meron siyang certificate of divorce. No? Sapagkat iyon ay merong pirma ng konseho ng mga Hudyo na siya ay talagang hiwalay na o putol na yung kanyang pagkatali sa kanyang asawa. Ngayon, kung ang diborsyo o ang batas sa diborsyo ay sabihin nating mangyari sa Pilipinas o magkaroon tayo ng divorce law dito sa Pilipinas, wag nating isipin na porke meron na tayong certificate of divorce ay hindi na tayo nangangalo niya sa mata ng Diyos. Ha? Bakit? Dahil kung ang batayan ng divorce na nakuha natin, no, yung certificate of divorce na nakuha natin, ang batayan noon ay hindi naman yung pangangalo niya at yung ilang pang binanggit sa New Testament at yung ilang pang binanggit natin doon sa pagtalakay natin sa Gospel of Mark. Yung certificate of divorce na yun, bagamat ino-honor at pirmado ng Supreme Court, sabihin na natin, hindi yun ino-honor ni God. Ibig sabihin, kung ang dalawang mag-asawa ay naghiwalay dahil lamang sa problema sa salapi o kaya ay sa ilang bagay, no? At hindi sa pangangalo niya ng sino man, hindi dahil sa pananampalataya, hindi dahil sa natetreten yung buhay o nagbanta sa buhay ang sino man sa kanila, kung hindi yun ang batayan ng diborsyo, yun ay hindi ino-honor, hindi ginagalang ng Diyos. Para sa Kanya, kayo ay tali pa rin. At kung kayo mag-asawa, kayo ay nangangalo niya. Kung kayo mag-asawa sa iba, kayo ay nangangalo niya. So, hindi ginagalang ni Lord. Ang ginagalang lang ni Lord na divorce ay yung nasa Biblia. Ibig sabihin, merong biblical grounds. At pinahintulutan ng divorce dahil sabi ko nga nun, di ba? Dahil sa katigasang ulo ng tao. At yun ay para proteksyonan ang babae. So yun ang ating tinalakay, at least yung ilan doon, noong tayo ay nagkaroon ng series sa Gospel of Mark. At ito rin, dito nga. So itinutulak ng lalaki ang kanyang asawang babae sa pangangalo niya kung wala siyang certificate of divorce, at yung certificate of divorce na yun, ang batayan ay ang unchastity o immoralidad. Kapag wala siyang certificate of divorce at siya ay sumama sa ibang lalaki, siya ay nangangalo niya at ang lalaking pumatol sa kanya ay nangangalo niya rin. Ngayon, sa verse 33 hanggang 37, ang sabi ni Jesus, narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing saksi ko ang Jerusalem, dahil sila'y mga Hudyo kaya binanggit kong Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Ano ang pinakadiwa ng sinasabi ng Panginoon dito sa mga talata 33 hanggang 37? Ang kanyang sinasabi ay huwag tayong susumpa sa anumang pagkakataon na ginagamit ang
pangalan ng Diyos o ang langit at ang lupa. Ha? Hindi natin kailangan magsabi na sumpa man, mamatay ka man, o kaya ay saksi ko ang langit at ang lupa. Hindi na kailangan ang mga ganong pananalita. Sa halip, sabi ng Panginoon, sabihin mo na lamang kung oo. Sabihin mo na lamang na oo kung oo at hindi kung hindi. Hindi mo na kailangan magsabi ng cross my heart. O text man. Ang mga namumuhay sa kaharian ng langit ay mayroong puso na mayroong integridad. Yun ang pinaka-diwa dito na yung mga namumuhay sa kaharian ng langit at sa kaharian ng Diyos, mayroong integridad sa kanilang puso. Na kapag sinabi nilang oo, talagang oo yun. Kapag sinabi nilang hindi, hindi talaga yun. Hindi yun. No? Walang pandaraya. Walang pagsisinungaling. Lalo-lalo na kung ito ay sa korte. No? At itong binanggit dito ay yung pagharap nila sa hukuman na huwag kayong gagamit ng pangalan ng Diyos sa maling kaparaanan. At eksakto yun. Sa Biblia, mababasa natin doon sa Ten Commandments, di ba? Ang sabi doon, you shall not use the Lord's name in vain. At ito ang binabanggit doon. Yung paggamit ng pangalan ng Diyos bilang panunumpa, pero hindi naman totoo yung sinasabi. Lalo na kung ito ay sa pagsaksi mo doon sa hukuman. Kaya ang mahalaga dito, no, yung puso na mayroong integridad. Sa ating panahon ngayon, di ba? Minsan, hindi ko alam kung sa senaryo, matagal na ako hindi nakapanood ng senaryo sa korte. Kung sumusumpa pa rin sila sa ibabaw ng Biblia. Ginagawa yun para yung tao ay magsabi ng totoo at kung ano man ang sasabihin niya ron ay talagang binanggit na yun na mayroong panunumpa. Ibig sabihin totoo yun. At kung yung binanggit niya ay mayroon later on natagpuan na hindi totoo, of course mayroong kasong ibibigay sa kanya. Pero sa mga Kristiyano, hindi kailangan yun Hindi na, halimbawa, kung ikaw ay naging saksi sa korte, hindi mo kailangan sabihin sa hukom na hindi ko kailangan ng manumpa sa Biblia. Basta sasabihin ko yung oo, hindi. Siyempre, baka yun ang procedure, hindi papayag yung korte, no? Pero ang punto rito sa'yo bilang Kristiyano, may Biblia man o wala, no? Kung ikaw ay namumuhay, meron kang pamumuhay sa kaharian, may Biblia man o wala, sasabihin mo yung totoo. Merong integridad ang iyong puso kahit hindi sa korte. Sa anumang paraan ng iyong pagbibigay ng iyong sumpa o pangako, nahandon yung integridad ng iyong puso. Sinasabi mo yan na merong katotohanan at yun ay tutuparin mo. Kung hindi. Kung oo. At sabi ko nga, nung panahon nila, yung paggamit ng pangalan ng Panginoong Diyos sa maling paraan ay yung tumatayo sila sa hukuman at pagkatapos ay babanggitin yung pangalan ng Panginoon na hindi naman totoo yung kanilang sinasabi. Yun yung ibig sabihin ng huwag niyong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Hindi doon sa expression na, oh my God, di ba minsan nagagamit na ng mga tao yung oh my God o yung pangalan ni Jesus, no? Jesus Cristo, Jesus Maria Joseph. Hindi yun ang ibig sabihin ng using the Lord's name in vain. Bagamat hindi maganda yun. Hindi ko sinasabing tama yun, pero hindi yun ang ibig sabihin ng using the Lord's name in vain. Kasi yung paggamit ng pangalan ng Diyos, no? Yung pagsumpa na may kasamang pangalan ng Diyos, nagagamit yan ng bilang cover up sa kasinungalingan o cover up sa maling gawain. Ano ibig sabihin doon? Halimbawa, sa palengke kayo, no? At bumibili kayo ng anumang paninda ron. At tatanungin niyo yung tindera, tama ba ho ang timbangan niyo? O kaya tama ho ba ang timbang nito?
Sasabihin ng tindera sa inyo, ay nako, suki, saksi ko ang Diyos na walang daya ang aking timbangan. No? Di ba ginagamit? Saksi ko ang Diyos na walang daya ang aking timbangan. Ngayon, pag uwi nyo sa bahay, tinimbang nyo, at tama yung timbangan nyo, no? Pag timbang nyo, kulang talaga. So, ginagamit lamang yung pangalan ng Diyos para mapaniwala ka na tapat siya o totoo siya sa'yo. At marami ng ganyan na gumagamit sa pangalan ng Diyos, lalo-lalo yung mga naaakusahan sa korte, no? Sasabihin nila na alam ng Diyos na wala akong kasalanan. So, yun ang using the Lord's name in vain. Na ginagamit mo ang Diyos para pagtakpan, ang pangalan ng Panginoong Diyos para magsinungaling ka o pagtakpan ng iyong ginawang mali. Pero ang punto ng Panginoon dito, sa mga talatang ito, na verses 33 hanggang 37, kung meron tayong pusong pusong merong integridad, hindi na natin kailangan gumamit pa ng anumang pangalan sa ating panunumpa. Anumang panunumpa na labas sa pusong merong integridad ay mula sa masama. Ulitin ko yun. Kung meron tayong pusong merong integridad, hindi natin kailangan gumamit pa ng anumang pangalan sa ating panunumpa. Anumang pusong labas sa pusong, anumang panunumpang labas sa pusong merong integridad ay mula sa masama. Ano ibig sabihin ng mula sa masama? Sa mga Bible ninyo, especially sa English Bible, makikita nyo evil one ang nakalagay. So parang it refers to Satan, the evil one. Pero sa Griego, walang yung hindi evil one ang nakalagay, kundi evil. Masama, mula sa masama. Sa iba naman, kinapitalize yung masama. So, ibig sabihin, tumutukoy pa rin sa persona ng kaaway. Pero yung masama dyan ay mula sa masamang puso. Mas tamang intindihin na ganun. Kaysa doon si Satanas. Minsan, masyado ng bugbog sa sisi si Satanas. Pero ang totoo nun, yung masamang puso ang gumagawa nun. Yung masamang puso ng tao. Sa verse 38, ang sabi, narinig din yung sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni naman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ito ay isa sa mga napakagandang bahagi. No? Lahat naman ng tinuro ng Panginoon sa Matthew 5, 6, and 7 ay magaganda. Pero itong bahaging ito ang masyado akong impress sa sinabi ng Panginoon. At pati yung hanggang sa verse 48 actually. Itong pagiging practical na Kristiyano, no? Sabihin na natin itong mga talatang ito mula 38 hanggang 48 ay kinakailangan ng mga Kristiyano sa pamumuhay na practical na Kristiyano o practical na Kristyanismo. Ito ang kinakailangan natin sa ating panahon. Ang sabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. O sige, linawin muna natin. Tingnan muna natin yung mga katagang ginamit ng Panginoon. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Anong ibig sabihin nito? Ito ang tinatawag na lex talionis sa Romano, ano? O the law of retaliation. Na kung ano ang ginawa sa iyo, yun din ang kabayaran na ibabayad o halos ganun. Pero hindi pwedeng sobra-sobra. Hindi pwedeng sobra-sobra ang maging kabayaran doon sa ginawa mo. Kaya kung mata rin. Kung ngipin din. Parang yun ang sinasabi. No? So, law of retaliation. At itong law of retaliation, itong batas na ito, ay para protektahan ang mga tao. Nang sa ganun, hindi sumobra yung kanilang
pagganti o paniningil doon sa naka-argabyado sa kanila, doon sa akusado. Halimbawa, sapagat ang tao, no, mayroong tendency na gumanti ng sobra eh. Halimbawa, kung binulag mo ang isang mata ko, no, bubulagin ko dalawang mata mo. Ganun ang tao eh. Merong ganung tendency. Kung halimbawa naman, ninakaw mo yung isang kalabaw ko, o kaya pinatay mo yung isang kalabaw ko, papatayin ko yung baka mo at saka kalabaw mo. Ganun gumanti ang tao. Sobra. O kaya naman, nangyayari yan, ano? Halimbawa, tinapon sa isang bag ng basura, tinapon sa kabilang bakuran ng kapitbahay. So, yung kabilang kapitbahay, ang gagawin niya, itatapon naman niya 3 bag ng basura sa kapitbahay niya. Ganun ang tendency ng tao. Gusto niya gumanti ng sobra. Kung halimbawa naman, na-discover mo na yung isang gulong ng kotse mo ay pinaimpis ng kapitbahay mo, nalaman mo siya ang gumawa nun. Ang gagawin ng tao, no? Gagawin ng may-ari ng kotse na napaimpis yung gulong, lahat ng gulong ng kotse ng kapitbahay niya, paimpisin niya. Yun ang sinful nature, no? Yun ang masamang kalikasan ng tao. At itong batas na ito ay ginawa para hindi sumobra ang pagganti ng tao sa kanyang kapwa. Kaya, in the sense, ito ay proteksyon sa mga tao upang sa ganun, hindi masyadong lumabis yung pagganti ng Hudyo sa kanyang kapwa Hudyo. So, yun ang ibig sabihin ng an eye for an eye and tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yung pagsampal sa kanang pisngi, anong ibig sabihin ng kataga na yan? Ang pagsampal sa kanang pisngi ay mas higit na pang-iinsulto kaysa sa pananakit. Mas higit na pang-iinsulto kaysa sa pananakit. Ito'y paghamon sa karangalan ng taong sinampal. Kumbaga, no? Yung dignidad niya ay niyuyurakan kapag sinampal siya sa kanang pisngi. Kahit natapikin lang ng marahan, no? Yung pisngi, yung kanang pisngi ng isang tao, yun ay isang pangungutya, yun ay pang-iinsulto. Kahit hindi masakit, kahit hindi siya nasaktang pisikal, pero mas masakit yung dulot na pang-iinsulto nun. Yun ang pagsampal sa kanang pisngi. At pansinin ninyo na ang ginagamit sa pagsampal ay itong likod ng kamay, hindi yung palad. Sapagkat ang sasampalin mo ay yung kanan. Hindi mo masasampal kung ikaw siyempre, maliban na lang kung ikaw ay kaliwete, no? Pero mas marami ang siyempre yung na gumagamit ng kanan. Para masampal mo yung kanang pisngi, kailangan itong back of your hand ang gamitin mo. So, yung pagsampal sa pisngi ay higit na pang-insulto kaysa sa pananakit. So, yun yung pagsampal sa kanang pisngi. Ay yung katagang pagsakdal upang makuha ang iyong damit. Anong ibig sabihin nito? Ito yung kaso ng isang dukha na mayroong pagkakautang. At dahil sa isang dukha, isa lamang ang kanyang damit na meron siya, tsaka isang damit, tsaka isang balabal. So meron siyang parang ganito na tunic, no? Yung damit niya, yung shirt, at meron siyang balabal. Ngayon, kung yung pinagkakautangan niya ay kailangan kunin yung garantiya, yung collateral, at yun nga, yung damit niya, yung t-shirt, halimbawa. Ang sabi, ibigay mo rin ang iyong balabal, ang sabi doon sabi ng Panginoon. Pero, ang ibig sabihin ng makuha ang iyong damit, kinukuha yon bilang collateral. At yan ay mababasa ninyo doon sa Deuteronomy 24 verses 12 hanggang 13. No, ganun ang ginagawa ng mga Hudyo. Kapag ikaw ay mayroong pagkakautang, pledge mo, garantiya mo ang iyong damit para sa iyong utang. Yung katagang pasanin ang kanyang dala ng 1 milya. Anong ibig sabihin nun? Ang tawag dito ay Roman Law of Impressment. Itong batas na to ay ibinigay o ginawa upang yung mga sundalong Romano, para makapagpahinga sila sa kanilang paglalakad, sa kanilang mga ginagawa, no? Pwede lang puwersahin
Tandaan nyo, puwersahin ha, hindi utusan, kundi puwersahin. Pwede lang puwersahin ang sinumang Hudyo na pasanin ang kanilang dala ng 1 milya. Pero hindi pwedeng sumobra. Sapagkat pag sumobra, yun ay pang-aabuso at yun ay hindi saklaw ng batas. Pwede maparusahan yung sundalo na gumawa nun. So hanggang 1 milya, pwede nilang puwersahin ang isang Hudyo na pasanin yung kanilang daladala. Yung 1 milya ay siguro merong mga sa yung Roman na yung sukat ng milya sa Romano noon ay around 1.5 kilometer. So 1.5 kilometro. Hanggang nun lang. Hindi pwedeng lumagpas. Kung pipilitin niya yung Hudyo na pasanin yung kanyang dala ng higit doon, kahit isang hakbang lang, yun ay hindi pwede. Yun ay labag sa batas at pwedeng maparusahan yung sundalo sapagkat yun ay pang-aabuso. Ngayon, tingnan natin ang turo ng Panginoon ukol sa pamumuhay pangkaharian na may kinalaman dito sa mga binanggit nating kataga. Sabi doon sa verse 39 sa NRSV, ang sabi, "But I say to you, do not resist an evildoer." Doon sa ang Biblia 2001, ang sabi, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao." Sabi sa ibang translation, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Huwag kang gaganti. O huwag kang lalaban. O huwag kang aalma. Hayaan mo lang. Kung ikaw ay ininsulto, sinampal sa kanang pisngi. Pero maling isipin na ipinapakahulugan ng Panginoon dito na kahit ikaw ay papatay na o kaya ay nilooban ng bahay ninyo at nakita mo, o kaya ay babae ka at ikaw ay pinagtatangka ang i-rape o gasain, hindi nangangahulugan na huwag kang lalaban. Hindi nangangahulugan na huwag kang aalma. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Gusto kong linawin niya sapagkat mayroong mga iba na sumusobra hanggang doon. Pero hindi nang ibig sabihin ng Panginoon sapagkat itinuturo ng Biblia na tayo ay katiwala ng lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Maging ang ating buhay, dapat nating pakaingatan at dapat nating pangalagaan at responsable tayo sa ating buhay at sa lahat na binigay ng Panginoon sa atin. So hindi 'yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito sa verse 39. Kundi ang ibig sabihin nito, ang sinasabi ng Panginoon dito ay yung reaksyon natin sa nang-iinsulto sa atin. O sabihin natin kahit sa nanakit sa atin, no? Yung reaksyon natin sa kanila. Madalas kapag tayo ay ininsulto, umaalma tayo, di ba? Nagre-react tayo ng negatibo rin. At yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Sa halip, ang isang tao na namumuhay sa kaharian ng Diyos ay pinalalampas lamang yun. Kinalilimutan niya. Binabaliwala. Pero gusto ko rin sabihin na higit ito sa pagpapalampas ng nangyaring pang-insulto sa inyo. Higit doon. Yes, let it pass, but most importantly, learn to forget and learn to ignore it at don't bear any grudge. Yun. Higit pa doon sa pagpapalampas. Hindi lamang pagpapalampas ng nangyari, kundi yung matutunan din natin dapat na kalimutan yun, baliwalain yun, at huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Dahil kung halimbawa, may nang-insulto sa'yo at hindi mo pinansin, pero sa puso mo, nagngingit-ngit ka. Pag uwi mo sa bahay, talagang galit na galit ka. Wala rin yun. Ang dapat na matutunan natin ay hindi yun ang kingdom living. Ang kingdom living ay mayroong puso na sinanay, no? Nasanay na train na hindi pinapansin
na binabaliwala, hindi nagtatanim ng sama ng loob doon sa ng insulto sa kanya o doon sa taong namumuhay sa kaharian. Kasi kapag hindi natin tinuruan ang ating puso, hindi natin sinanay yung puso natin na kinakalimutan, binabaliwala at hindi nagtatanim ng sama ng loob, mangyayari ulit sa susunod, gano'n na naman. At pag mayroong uling pangyayari na gano'n, maaaring bumigay ka at gumanti ka na. At higit lalo sa lahat, kapag hindi natin tinuruan sa sarili natin, ang puso natin, hindi natin sinanay na kalimutan yung gano'n, baliwalain, huwag pansinin, huwag magtanim ng sama ng loob. Kapag hindi natin sinanay ang puso natin, hindi natin matututunang mahalin yung tao na nag-insulto sa atin, na ang turo sa atin ng Panginoon sa susunod na talakay natin, babanggitin niya yung love your enemies. No? Mahalin niyo ang inyong kaaway. Kaya hanggat mayroong gano'n, yung sama ng loob, hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. Lalo-lalo na ang iyong kaaway. Ngayon, kung may problema ka sa pagkagalit, malaking problema. Dahil kapag ininsulto ka ng isang tao at meron kang problema sa galit, meron kang anger management problem, sigurado yun. Magsasalita ka ng hindi maganda, mapapamura ka, o insultuhin mo rin siya. Yun ang insulto sa'yo. No? So, balik ka doon sa basic problem ng pagkagalit. Kaya, kung meron man na pangunahing bagay na sanayin natin ang ating puso, ay yung huwag tayong magalit. Kung meron man na pangunahing bagay, sabihin natin yung unang-unang bagay na dapat sanayin natin ang ating puso, yung huwag magalit. Hindi yung kontrolin ang galit. Huwag natin sanayin ang sarili natin na i-control lang yung galit. Huwag natin sanayin ang sarili natin, ang puso natin na kinokontrol lamang yung galit. Kundi sanayin natin na huwag magagalit. I-train natin na huwag magagalit. Kasi kapag kinokontrol lang natin yung galit, ibig sabihin nahandong pa rin yung galit, kaya lang kinokontrol mo. And it's just a matter of time, no? It's just a matter of time na yun ay sisiklab muli. Pag ikaw ay provoke na magalit, no? Dahil kinokontrol mo lang Kontrol ka lang ng kontrol, pero nahandong pa rin. Kaya ang maganda, sanayin ng puso na hindi nagagalit, na huwag magalit. Pastor, kailangan ko magalit. Ibig sabihin, may mga katwiran na, Pastor, kailangan ko magalit kasi kung hindi ako magagalit, hindi mangyayari yung dapat mangyari. O hindi gagawin yung sinasabi ko. Ito, tandaan ninyo, walang bagay na kayang gawin ang pagkagalit na hindi kayang gawin ng mahinahon na pamamaraan. Bukod sa ang manakit. Ulitin ko yun. Walang bagay na kayang gawin ang pagkagalit na hindi kayang gawin ng mahinahon na pamamaraan bukod ang manakit. Lahat ng gusto nating maisakatuparan na gumagamit tayo ng pagkagalit, magagawa yan ng mahinahon na kaparaanan. Ang hindi lang magagawa nitong mahinahon na kaparaanan ay yung manakit. Kasi itong galit, sabi nga natin, di ba? Ang default nature ng pagkagalit ay to harm, ang manakit. Pero ang mahinahon na paraan ay hindi niya kayang gawin yun, yung manakit. Kung napanood niyo yung video na lumabas nung nakaraan, no? Ng isang pastor, kanyang inilabas yung kanyang galit doon sa video na yun tungkol doon sa Soggy Bill. It's very disgusting, no? Hindi makakristyano yung pamamaraan. Sapagkat yung gusto niya mangyari, yung gusto niyang maipahatid, ay maipapahatid diyon sa mahinahon na kaparaanan o pamamaraan. Nagkamali lang siya. He took the wrong path
no? Yun ang problema doon. At hindi niya tinahak yung tamang landas para ipahatid yung kanyang mga nais na ihatid. At yun ay nakakalungkot sapagkat ako rin ay pastor, syempre, yung mga handon sa LGBTQ community, ganun ang tingin sa mga pastor. Kumaga, nai-stereotype tuloy ang mga pastor na lahat kayo ay homophobic. Ano ang ipinapakita mo? Hindi mo pa nararanasan o kulang pa ang pagsasanay mo o ang paghahanap mo sa kaharian ng Diyos. Yun. Hindi mo pa nararanasan o kulang pa ang pagsasanay mo o ang paghahanap mo sa kaharian ng Diyos. At ito ang sa palagay kong numero unong dahilan kung bakit meron pa rin mga Kristyano hanggang ngayon ay nagagapi ng pagkagalit at ng iba pang mga kasalanan. Hindi pa nararanasan o kulang pa ang paghahanap at pagsasanay sa kaharian ng Diyos. Kapag tayo ay lubos na naghahanap, unti-unti makikita ninyo yung transformation. At doon sa transformation, nagiging tulad ka ni Kristo na lumalakad sa kabanalan at yun ang tamang kabanalan. Hindi lang pagsabi ng banal. Hindi lamang yung pag-iwas o pag-control na huwag gawin ng isang bagay. Kundi nasa puso mo, yun ang nature mo na. Yun ang kalikasan mo na. Hindi mo magawa yan sapagkat yun na ang nature mo. Ngayon, tungkol naman doon sa pagbibigay ng balabal at pagdadala ng pasanin na 2 milya. Ang itinuturo ni Jesus dito ay yung willingness to meet the need of others. The willingness to meet the need of others. Ang pag-aangad at pagkagusto na katagpuin ang pangangailangan ng iba. Yun ang tinuturo niya doon. Bakit yun? Ulitin ko hindi ito batas. Kung ikaw ay nahandon sa panahon ng Panginoong Jesucristo at ikaw ay disciple ni Lord, hindi ka obligado na ibigay ang balabal mo doon sa nagdemanda sa iyo para kunin ang iyong panloob na damit, no? Okay, dinala ka sa korte. Kung ikaw ay nahandon ng panahon niya, kasi hindi ganun ang ginagawa sa at wala tayong ganong senaryo sa panahon natin ngayon. Pero kung ikaw ay nahandon sa panahon ng Panginoong Jesucristo at ikaw ay namumuhay sa kaharian at ikaw ay dinala sa korte dahil gustong kunin yung panloob mo, binigay mo ngayon, hindi ka obligado na bigay yung balabal mo. At hindi ka rin nagkakasala kung hindi mo ibibigay. Pero ang tinuturo nga ng Panginoon ay willingness to meet the needs of others. Kung siya ay nakita mo na kailangan niya ng balabal sa gabi at kaya mo namang magtiis, no? Ibigay mo sa kanya yun. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung kabutihan niya, yung kapakanan niya. Kahit hindi ka obligado, ibibigay mo sa kanya dahil gusto mong katagpuin yung kanyang pangangailangan. Meron kang pagkagusto na i-meet o katagpuin yung pangangailangan ng iba. Ganun din naman, kung ikaw ay pinuwersa ng isang sundalo, tandaan nyo, pinuwersa ka na, lumakad ng 1 milya, pasan-pasan yung kanyang dalahin. At nakita mo na talagang pagod na pagod yung sundalo na Romano, at Romano yun, yun na isang Gentile, no? Hindi ka obligado na lumakad pa ng 1 pang milya. Hindi ka nagkakasala kung after ng 1 mile, tapos na, ikaw na magpasa ng gamit mo. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka lalakad ng 2 milya. Pero dahil nakita mo pagod na pagod siya, gusto mo siyang tulungan, gusto mo siyang bigyan ng kaginhawaan, no? Katagpuin yung kanyang pangangailangan para makapagpahinga naman siya. Sige, dadalhin ko pa yung bagahin mo ng 1 pang milya para makapagpahinga ka. Yun ang puso na gusto ng Panginoon na magkaroon ang mga sumusunod sa Kanya. Yung willing ka, handa ka na ibigay yung pangangailangan o katagpuin yung pangangailangan ng mga nangangailangan. Ang isang taong namumuhay
sa kaharian ng langit ay mayroong puso na laging hangad ang kapakanan o ang makabubuti sa iba. At itong ganitong pamumuhay ang kailangan natin ngayon. Nagkakawindang-windang na ang mundo, kaya dapat ang puso ng mga Kristiyano ay magkaroon ng tunay na malasakit sa kapakanan ng iba. At yun ang pag-ibig sa kapwa. Yung paghahangad na sila ay magkaroon o paghahangad na sila ay mapabuti. Yung hinahangad mo o intention mo yung kanilang kabutihan. Yun ang pag-ibig sa kapwa. Hindi yung feeling, hindi yung damdamin. Sapagkat ang Diyos mismo ay o kahit sila ay masama o mabuti, no? O kahit sila ay kaaway mo, hangad mo ang kabutihan nila. Dahil ang sabi nga, love your enemies. Hangad mo ang kabutihan nila. Sapagkat ang Diyos ay, sabi nga, magpapasikat ng kanyang araw sa mga masama at mabuti, at kanyang ibinubuhos ang kanyang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Pero ang gusto kong pag-isipan nyo ay ito, at iiwan ko sa inyo yung bagay na ito, at kayo ang pagbulay-bulayan, pag-isipan ninyo. Kung meron kang kilalang isang tao na alam mo na siya ay nasa pangangailangan, wala siyang matutuluyan. Ngayon, alam mo rin na siya ay magnanakaw. Siya ba ay gagawin mong katiwala ng iyong bahay na mayroong mga mamamahaling bagay? Yun ang isang question diyan. Yun ang isang tanong. O kaya naman, alam mo na isang tao ay may pangangailangan siya, at gusto mo siyang bigyan ng trabaho na tagapag-alaga ng iyong mga anak. Pero ganun din, alam mo na siya ay mayroong background na nangmumolestya ng mga bata. Kukunin mo ba siya? Bibigyan mo ba siya ng trabaho para sa iyong mga anak na tagapag-alaga? So may mga ganitong issue, no? May mga ganitong mga bagay na dapat natin pag-isipan. Tandaan ninyo, Tandaan ninyo, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi pagbibigay ng convenience o kaginhawaan para sa kanila. Hindi para maging conveniente sila, kundi ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng anumang makabubuti sa kanila. Kung ito ay makabubuti sa kanila, then hindi gayon. Pero kung dahil doon ay magkakasala sila at gagawa sila ng hindi maganda, hindi makabubuti yan, di ba? So, yun ang mga bagay na dapat yung pag-isipan. Ang hangad natin ay para sa kanilang kabutihan. Nung isang linggo, nag-uusap kami ng nanay ko, paulit-ulit kasi sinabi sa nanay ko, Nay, hindi makabubuti sa kanya ang nandoon. Kaya, gawan niyo ng paraan. Dahil, kung makakabubuti sa kanya, maganda. Kung hindi makabubuti sa kanya, hindi maganda yun para sa kanya. So, yan ang mga issue na hinaharap natin bilang mga Kristiyano, bilang mga sumusunod sa pamumuhay pangkarian. Ngayon, sa verse 42 ang sabi, bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ng ibig humiram sa iyo. O humiram mula sa iyo, ang sabi. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ng ibig humiram mula sa iyo. Alam nating lahat ang katotohanan na ang pagbibigay ay maganda. Ang hindi lang natin alam ay kung paano ito isasagawa, no? Pero dapat meron tayong dapat na maunawaan sa mga bagay na to. Una, makabubuti ba sa taong humihingi ang pagbibigay mo? Makabubuti ba sa taong humihingi ang pagbibigay mo? Kung isang tao ay humihingi sa'yo ng pera, halimbawa, no, para maipagawa niya ang bubong ng kanyang bahay na tumutulo, bigyan mo, makabubuti yun para sa kanya. So kung makabubuti, okay lang. Pangalawa, meron ka bang kakayanan na ibigay ang kanyang hinihingi? Kung wala, hindi mo kasalanan yun. Hindi mo kasalanan na hindi magbigay. Pero kung meron kang kakayanan, bigyan mo siya. Dahil para yun sa kabutihan niya. Pero kung meron kang pera at yun naman ay pambayad sa iyong utang o kaya sa kuryente,
At kung hindi ka makababayad sa kuryente, mapuputulan ka ng kuryente, hindi ka rin obligado na magbigay dahil wala ka naman talaga ibibigay sa may pera ka nga pero hindi naman nakalaan yung para sa pagbibigay mo dahil meron kang obligasyon na dapat na tugunan din. So, yung bubong makapaghihintay yun. Pero yung kuryente at saka yung pinagkakautangan mo, maaring ma-ambush ka kapag hindi ka nagbayad ng utang. Pangatlo, dapat bang bigyan ang lahat ng humihingi sa atin? Dapat natin na malaman na mayroong mga tao na ang hinihingi sa atin ay hindi ang mga bagay na kailangan nila. Kadalasan, may mga tao na humihingi ng mga bagay na hindi naman nila kailangan. Halimbawa, yung pera. Humingi sila ng pera hindi para sa kabutihan nila, kundi hindi dahil kailangan nila para sa kanilang kapakanan, kundi humingi sila ng pera dahil para pambili ng alak, o kaya naman ay pansugal, o kaya ay pandroga, ay sa mga ganyang bagay. Meron mga tao na humihingi ng pera para bigyang luho ang kanilang sarili, hindi rin nila kailangan yun. So, dapat ba natin bigyan ang lahat ng humihingi sa atin? So, tingnan natin, bakit ba humihingi ito? Tandaan natin na ang tamang pagbibigay ay ang pagtugon para sa pangangailangan o para sa pangkabuuang kapakanan ng isang tao kung meron kang kakayanang magbigay. Kung wala kang kakayanang magbigay, hindi ka dapat maging guilty, hindi ka dapat maka-feel ng guilty na hindi ka nakapagbigay. Dahil hindi mo obligasyon na magbigay dahil wala ka naman talaga. Pero kung meron, maging matalino sa pagbibigay. So, hindi lahat. Bagamat sinabi ng Panginoon dyan, di ba? Bigyan mo ang humihingi sa'yo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa'yo. Pero tandaan ninyo, itinuturo ng buong Biblia na maging mabuting katiwala tayo. Tama lang na tumulong kung legitimate yung tutulungan natin. Tama lang na magbigay kung legitimate yung pangangailangan ng ating bibigyan. So itong mga ito ay mga praktikal na usapin para sa pamumuhay pangkarian. Sa susunod na pagtalakay natin, titignan natin yung pagmamahal sa kapwa at sa kaaway. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, salamat po ng marami sa iyong kabutihan. Gawin mo kaming mga tunay na mamamayan ng langit at makapumuhay ng higit pa para sa kaharian mo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.